Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Martes. Agosto 4 tuig 2026, ako ang inyo tagbalita Junel Baclay. Kag karon sa aton mga pangulong dinalan. Alex Ayala ginkilala nga kampiyon sa Mubadala Open sa Washington. Presidente Marcos kag First Lady Marcos ginpanginbulahan ang atleta. 2026 Artificial Intelligence Fest formal na ginbuksan sa Iloilo City. Duha ka mangingisda nga gin-report na dula na rescue sa Philippine Coast Guard sa baybayon sa probinsya sang Capiz. Probinsya sang Iloilo, opisyal na ginlunsar ang measles rubella supplemental immunization activity. 130 ka OFW nagbaton sa 1.9 million pesos nga livelihood assistance gikan sa DMW Region 6. Tatlo ka estudyante nga nadakpan nagagamit sang marijuana sa city proper. Makapila na ka beses ang ginahimo ang illegal nga aktibidad suno sa ICPO. Kag fishing vessel nga nagagamit sang hulbot-hulbot nadakpan sa Banwa, San Carles. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Nakuha sang Filipina tennis star nga si Alex Ayala ang iauna nga WTA Tour title matapos ginpierde sang ang world number 3 kag top seed nga si Jessica Pegula sa Estados Unidos sa final sang WTA Mubadala City DC Open sa Washington DC. Nagdaog si Ayala paagi sa comeback victory sa score nga 4-6, 6-4, 6-0. Ang pagdaog ni Ayala ginakabi nga isa kadako nga kadalagan para sa Philippine tennis. Nagpalabot naman sa pagpanginbulahan si President Ferdinand R. Marcos Jr. kag First Lady Liza Marcos sa nangin kadalagan ni Alex Ayala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2026 Artificial Intelligence Fest formal na nga ginbuksan sa siyudad sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni Hope Formal na Vicente. ginbuksan ng 3 kaadlaw nga Artificial Intelligence Fest 2026 sa siyudad sang Iloilo, August 3, sa pagpanguna sang Department of Science and Technology. Katuyuan sang aktibidad nga ikampanya ang praktikal, ethical, kag collaborative nga paggamit sang AI sa governance, mga industriya, edukasyon, pagtuon, kag creative nga sektor. Sa tema nga Building an AI-Ready Future Together, lauman sa festival ang mga komperensya, kompetisyon, exhibits, workshop, kag policy discussions nga gindisenyo para pabaskugon ang AI ecosystem sa pungsod. Lakip sa mga sub-events sini nga tuig ang AI Technical Conference, AI Hackathon, PGDX, AI Expo, Cine AI, AI Game On, AI in Motion, AI Speaks, AI Connect, kag AI Policy Lab. Nangin dinapit naman sa AI Fest 2026 si DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Magalawig tutob Agosto 5 ang aktibidad sa Iloilo Convention Center sa diin ginalauman nga buylugan sa mga partisipante halin sa lain-lain nga rehiyon sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Dinalagon nga na-rescue sang Coast Guard Station Aklan ang duha ka mga ngisda gin-report na dula matapos ang ginpatigayon nga search and rescue o CONSAR operation. Suno sa Coast Guard ang duha ka mga mangisda nga residente sa barangay Mandong, Batan, Aklan ang wala nakapauli matapos magpangisda sa baybayon sang Ivisan, Capiz. Sa nabaton nga report, giliyon nga naglunsar sa search and rescue operation ng mga personnel sang Philippine Coast Guard agod pangitaon ang duha ka mga mangingisda nakit-an sang SAR team. Ang duha ka mga mangingisda sa baybayon sang Sapian, Capiz sakay sang ila fishing bangka nga nagub-an sang makita gani wala na nakabalik sa shoreline. Ginpahanumdon man sang Coast Guard Station Aklan ang mga mangingisda nga siguruhon ang kondisyon sang ilang mga sakayan antes magpalawon. Radyo Pilipinas News. Binsya sang Iloilo, opisyal na ginlonsar ang measles, rubella, supplemental immunization activity. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace. Opisyal na nga ginlaunch sa probinsya sang Iloilo ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o kon MRSIA campaign. Kadungan sang flag raising ceremony sang Lunes, Agosto 3, sang ginanunsyo ang pag-umpisa sang MRSIA campaign sa probinsya. Gimpahayag ni Dr. Jong Antalion, Medical Officer 3 sang Iloilo Provincial Health Office, nga ang kampanya nagapakita sa padayon nga commitment sang Iloilo Provincial Government pinaagi sa page o nga siguraduhon nga ang kabataan magdadako nga healthy, protektado kag hilway sa mga masakit nga pwede mapunggan. Ginhaylo sa PHO ang mga ginikanan nga pabakunahan ang kabataan, edad 6 to 59 months agad malikawan ang vaccine-preventable diseases. Yara sa launching sa Iloilo Governor Aaron Officer Jr., Vice Governor Natalie Ann de Buque, Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, kag ibang pang opisyal sang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 130 ka mga OFW nagbaton sang 1.9 million pesos nga livelihood assistance gikan sa DMW Region 6. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagbaton sang 1.95 million pesos nga livelihood assistance ang 130 ka-overseas Filipino workers sa idalam sang Enhanced Livelihood Program for OFWs Reintegration o ELPOR gikan sa Department of Migrant Workers Region 6. Kada benepisyaryo nagbaton sang tig 15,000 pesos nga skid capital bilang bulig sa ila pagtukod sang negosyo para may palangitan-an. Antes pa man gin-release ang assistance, ginpaidalam ang mga benepisyaryo sa financial literacy kag simple record keeping session nga ginpangunahan sa Department of Trade and Industry Region 6. Ang sesyon ginpangunahan ni Joanna Raf Labinghisa naghatag sa praktikal nga ihibalo sa financial planning, responsible money management kag basic business record keeping. Sa mensahe ni WRSD Chief nga si Joseph Areno, ginatagan niya importansya nga ang assistance hindi lang isa ka ayuda kung hindi magaserbi ini nga kapital agud buligan ang mga OFW sa ila pala nga buhian kag mangin self-reliant. Samtang presenta naman ni Supervising Labor Employment Officer Jade Love Umapas ang reintegration program sang DMW kag National Reintegration Network nga nag-highlight sa 4 ka pilar sang reintegration: ang kabuhayan, kaalaman, kalinga kag kagapay nga nagahatag sang oportunidad sa palangabuhian, skills development, psychosocial support kag access sa government services. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Makapila na kabeses nga ginahimo sang 3 ka mga estudyante nga nadakpan nga nagagamit sang marijuana ini ang nagwa sa investigasyon sang Iloilo City Police Office. Ano kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, ginbakal online ang mga nakumpiska nga marijuana kag ginpadala sa isa ka lehitimo nga courier. Ginapadalman man sa karon sang kapulisan kung paano nakalusot ang kontrabando gamit ang isa ka lehitimo nga courier. Sa pagkakumpiska sa marijuana gipasakaan sang kaso ang 15 anyos kay 16 anyos nga mga estudyante sa paglapas sa Section 11 sang Republic Act 9165 o kon possession of illegal drugs kag nakapiyansan na sila. Samtang ang 14 anyos nga estudyante naman naging paidalom sa intervention sang City Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas News. Arestado sa gitingong kapuwersa sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag Regional Intelligence Unit ang isa ka fishing vessel nga nagagamit sang Danish sign o kon hulbot-hulbot sa baybayon sakop sang Barangay Lantangan, Carles.
Nadakpan man ang kapitan sang sakayan nga si John Alberto Pasaporte Jr., 42 anyos, residente sa Barangay Butongon, Estancia. Upod ang iya 15 ka tripulante. Ginkumpiska sang task force of fishing vessel kag mga gamit sini bangod sa paglapas ng Section 97 sa Republic Act 10654 kung illegal, unreported kag unregulated fishing. Kaupod ng Fisheries Administrative Order number 246-1 nga nagadumili sa paggamit sa Danish sign sa kag modified Danish sa baybayon sang Pilipinas. Sa karon yaran sa kustodiya sa Carlos Municipal Police Station ang kapitan sang sakayan. Samtang ginpagawa naman ng mga tripulante bangod wala sila nalakip sa penal provisions sang Section 97. Suno sa mga otoridad kabahin ini sang padayon nga kampanya sang Iloilo Provincial Government batok sa illegal nga pagpangisda sa idalom sang direktiba ni Governor Arthur Defensor Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Education Region 6 ginpadunggan ang mga 2026 palarong pambansa champions kag Sports Excellence Award. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Talye sang balita. Ginpadunggan sa Department of Education Region 6 sa ginhiwat nga gawad pagkilala sa larangan ng sports, the Western Visayas Edition, ang mga outstanding achievers nga mga atleta, coaches, technical officials, sport administrators kag para-athletes sa rehiyon nga nagpangibabaw sa 2026 palarong pambansa kag para games. Ang gawad pagkilala isa ka selebrasyon sa nakuha nga nabulawan, record breakers kag contributors nga nagdala sang kadungdanan sa rehiyon. Sa mensahe ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco, ginpangimbulahan niya ang mga atleta, coaches, sports officials, mga ginikanan, schools division officers kag stakeholders sa ila dedikasyon agud makilala ang Western Visayas bilang isa sa mga leading region sa school sports. Lakip sa ginpadunggan ang gold medalist sa team events, individual events, Dagitab awardees, SIDA awardees, Alpas awardees kag Sikhay awardees. Nakabaton ang mga awardees ang cash prize. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Interest-free o wala collateral nga pagpahulam sa mga MSMEs ginaduso ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Talye sang balita. Ginaduso ni Iloilo City Mayor Raisa Trianyas sa Iloilo City Council ang makaprobar sa Negosyo Credit Access for Resilient Enterprise o CARE program. Isa ka inisyatibo nga nagatuyo maghatag sang interest-free kag wala collateral nga pautang para sa micro, small, and medium enterprise sa syudad. Suno kay Mayor Trianyas, ang programa nagatuyo nga maghatag sang dugang nga working capital sa mga negosyante agud makasugod o kung mapalapad pa ang ilang negosyo nga wala sang dako nga bayaran bangod sang interest o kung kinahanglan nga collateral. Dugang pa niya, ang pinakamataas nga benepisyo sa programa mo ang paghatag sang pautang nga may minimal nga balayran kag wala sang interest nga mas dako ang tsansa sa mga negosyante nga mapasanyog ang ilang negosyo imbis nga maubos ang ila kita sa pagbayad sang interest. Sa tion nga maprobahan sang Iloilo City Council Negosyo Care Program, ginapaabot ng mga dugang nga suporta sang Iloilo City Government sa mga lokal nga negosyante paagi sa paghatag sang accessible nga kapital nga magabulig sa ila pagbangon, pagpalapad kapag padayon sang ila operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 385 ka mga job seekers hired on the spot sa 58 ka job fair nga ginpatigayon sang peso sa siyudad sang Bacoor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Jay Nagdangat sa 385 ka job seeker ang nahal on the spot sa 58 ka job fair nga ginpatigayon sa Bacolod City Government paagi sa Public Employment Service Office kon peso halin Hulyo 2025 tubtob Mayo 2026. Suno sa lokal nga panguluhan, ang masobra 50 ka job fair sa sulod sang siyam ka bulan ang nakatanyag sang 106,054 ka bakante nga trabaho. Ini ang ginpilahan sang 1,000 ka aplikante sa diin 21,912 ang naging kwalipikado. Sino sa city government, kabahin ini sang Heart Plus More agenda ni Bacolod City Mayor Grega Sataya nga nagatutok sa pagpalapnag sang oportunidad sa trabaho kag pangabuhi para sa mga Bacolodnon.
Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 4,640 ka hektarya sang katubuan sa Negros Occidental ginvalidate nga naapektuhan sang RSSI. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balik sa balita si JP Herbas. Natapos na ang initial validation sa Provincial Biosecurity Task Force ang Negros Occidental sang masobra 4,640 hektarya sang katubuhan na apektado sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, ang report nagasakop sang infestation levels, lokasyon sa mga LGU, pati na ang mga may-ara o kung wala sa mga control measure. Ginpahayag man sini nga ang task force sa natalana nga magpabaskog sa produksyon kag pagpanagtag sa mga biological control materials sa masunod nga mga semana agud pabakuron ang away kontra RSSI. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Isolation facility sa Banwasang Pototan formal na nga inagurahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Formal na nga gininaugurahan kag turnover ang bago nga isolation facility nga nahamtang sa Pototan Mental Health Unit Facility sa Pototan, Iloilo nga isa ka pasilidad sa idalong sang Western Visayas Medical Center o WVMC. Ang pasilidad may 25-bed isolation facility kag makabulig sa pagdumala sang emerging infectious health threats sa rehiyon. Mayara sang 5 ka ICU bed kag 20 nga isolation bed nga makahatag sang specialized care sa mga high-risk patients. Ang konstruksyon ang ginpondohan sang Asian Development Bank o kon ADB pinaagi sa Health System Enhancement to Address and Limit o kon HEAL COVID-19 project nga isa ka inisyatibo para pabaskogon ang National Healthcare Infrastructure kag Pandemic Preparedness. Yara sa kahiwatan sa Dr. Mary Ann Palermo Maestral, Undersecretary sang DOH, Andrew Jeffries, Country Director ng ADB, Dr. Raul Banyas, Iloilo Provincial Administrator, Dr. Marwin Bello, Regional Director ng DOH Region 6, Dr. Joseph D. Nicolo, Medical Center Chief ng WVMC, kag Dr. Patricia Tobias, OIC Chief ng Medical Professional Staff ng WVMC, kaupod ang pila ka opisyal ng DOH, local government units, kag partner institutions. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Land Transportation Office ginpalawig pa ang validity sang rehistro, lisensya, permits kagiban pa nga naapektuhan sang LTMS interruption. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Ginpalawig pa sa Land Transportation Office Region 6 ng extension sa pagproseso sang pila ka mga dokumento sang ahensya sa bilog na pungsod sa idalom sang LTO Memorandum Circular MVL 2026-5271. Ang dokumento nga due para sa renewal humalin Hulyo 1 ang ginpalawig pa kasubong sang driver's license, student permit, conductor's license, motor vehicle registration, kag medical certificates. Ang pagbisyo sang system slowdown sang Land Transportation Management System ang rason sa paghatag konsiderasyon sang ahensya sa ilang mga kliyente. Lakipan sa gipapanaog sa MC ang pagdumili sang paghatag sang late fees or charges o kung sa pagpatuman sang penalidad sa mga transaksyon na apektado sang LTMS system. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Deadline sa pag-apply para sa BFAR Scholarship Program ginpalawig pa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni JP Ginpalawig pa Herbas. sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAB-FAR6 ang application period para sa mga luyag mag-apply sa Fisheries Scholarship Program. Sunod sa ahensya, mahimo pa magsumite ang isa ka aplikante tubtub Agosto 21. Ang kwalipikado nga scholar magabaton sang financial assistance para sa iban pa nga kinahanglanon sa pagtuon agud tigayon nga makompleto ang ila pag-eskwela sa state universities and colleges. Lakip sa mga benepisyo ang 5,000 pesos nga bulanan nga stipend, 2,000 pesos nga semestral book allowance, 1,500 pesos nga one-time uniform allowance, 3,000 pesos nga one-time relocation allowance, 1,500 pesos nga graduation support, 3,000 pesos nga on-the-job training support, kag 7,000 pesos nga thesis support. Para sa Bagong Pilipinas,
JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Estudyante gikan sa Alimujan National High School napilian nga boy governor sa 2026 Boy and Girls Officials. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Tawye sa balita. Gikan sa Alimodian National High School ang boy governor sa 2026 Boy and Girl Officials sa probinsya sang Iloilo. Pamunuan ni Roniel John Figueroa ang 15 kapili nga mga student officials nga magaserbe counterpart sa mga opisyales sang Iloilo Provincial Government sa 3 ka adlaw. Ang lihok kabahin sa selebrasyon sang Linggo ng Kabataan sang Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan Iloilo. Pinaagi sa programa itudlo sa mga estudyante ang mga eksperyensya sa local governance, pinaagi sa pag-observe sa mga operasyon sa gobyerno, pagbuylog sa mga opisyal nga aktibidad kag pagpatuman sa mga responsibilidad sa mga empleyado sang gobyerno. Magabulig kay Figueroa si Pia Ladrillo sang Barotac Viejo National High School nga napilian nga Girl Vice Governor. Samtang magaserbe nga Young First District Board members sanday Yvette Tabingo sang Tubungan National High School kag Niña Grace Esmore sang Igbaras National High School. Para sa 2nd District naman, sanday Edward Bangeles sang New Lucena National High School kag Lay Gerald John B. Hanse sang Iloilo National High School. Napilian nga 3rd District Board member sanday Alisa Marie Manlabe sang Cabatuan National Comprehensive High School kag Kyle Christian Fajardo sang Cabatuan National Comprehensive High School. 4th District Board member sanday Alan Jr. Bocateja sang Iloilo National High School kag Mevin Rachel Lobaton sang Dumangas National High School. Kag 5th District Board members sanday Gavin Etan Feliciano sang Tigbawa National High School kag Mary Joy Garmica sang Pavia National High School. Philippine Councilors League President si Carlene Jane Pilio sang Pavia National High School. Liga ng mga Barangay President si Anika Ames Amamanglon sang Iloilo National High School kag Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan President si Salve Sin Taclion sang Tubungan National High School. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad. Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sa Martes, Agosto 4 na kita tuig 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat sa aton sining mga nagaupod sa aton nga FB Live subong nga aga. Dahil ta karon sa programa Iloilo Morning, ako nagid lamang inyo alaga Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong